Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Yan pong nakikita nyo sa screen mga kababayan ay isang Filipina nurse na ang pangalan po ay Angeline Aguirre. Siya ngayon ay hinahangaan sa buong mundo sapagkat itong Pinay nurse po na ito ay hindi iniwan ng kanyang pasyente. Kaya naman po siya ay kasamang pinatay diyan po sa bansang Israel. Hinangaan sa mundo ang isang Filipina nurse na hindi iniwan ng kanyang matandang pasyente kahit may pagkakataon siyang makatakas, kaya kasama siyang napatay ng militant group Hamas na umatake sa Israel. Sa kanyang ex-account, binigyang tribute ni Jerusalem Deputy Mayor Flor Hassan Nahum ang Filipina nurse na si Angeline Aguirre. Nagpakita raw si Angeline ng unbelievable humanity at loyalty dahil mas piniling manatili sa tabi ng kanyang alagang sinira sa kibbutz Kfar Gaza in the face of evil. Magkasamang pinatay sina Angeline at Mira ng Hamas. Si Angeline po ay isang Filipina nurse na nag-aalaga po sa kanyang matandang pasyente na ang pangalan po ay Mira, dyan po sa kibbutz Kfar sa Gaza. At bagamat meron siyang pagkakataong tumakas dahil po sa Hamas terror attacks, nagpakita po ng hindi ka panipaniwala at nakakabilib na humanity at loyalty dahil mas pinili niyang manatili sa tabi ni Mira nung panahon ng violence na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Sila po ay brutally murdered by Hamas. At ayon sa Jerusalem Deputy Mayor, ito ay isang unimaginable honor in the face of evil. Ito pong si Angeline ay bagong kasal at isa sa 2 Pinoy na kumpirmadong namatay sa bakbakan sa Israel. Narito ang reaksyon ng ilang dayuhang netizen sa ipinamalas na dedikasyon sa pag-aalaga ni Angeline. Sabi po ni @M Galasio, ito raw ang unwavering dedication ni Angeline para pangalagaan itong sinira during the Hamas terror attacks. Nagpapakita lamang ng kakaibang humanity at selflessness. Isa pong heartbreaking story of unimaginable honor in the face of evil. My thoughts and condolences to their families and loved ones during this difficult time. Sabi po ni @Patrick57871750, my wife is from the Philippines. Filipinos are very kind, caring, loyal, and loving people. May both Angeline and Mira memory forever be a blessing. Sabi naman ni @TVGTS8G4Z4, yes, I remember Filipino nurses in NYC Hospital. They were lovely. So ayan po mga kababayan, pagmasdan ninyo yung nasa ating screen, yan po si Angeline na nagpakita ng kabayanihan sa gitna ng kaguluhan dyan sa Israel at sa Gaza. So nakakalungkot na balita po ito, pero dahil po sa kabayanihan ni Angeline, marami pong taga-ibang bansa ay muling humanga sa kabayanihan ng mga Pilipino. So kay Ma'am Angeline, Ma'am, saludo po kami sa inyo. At grabe itong ginawa ni Angeline Aguirre na kakaiba kasi pwede siyang tumakas Pwede niyang iligtas yung sarili niya. Pero hindi niya na ginawa yun.
mas pinili niyang manatili dun sa tabi ng kanyang alaga hanggang sa uli kung ano man ang kahinatnan nila sa kamay ng mga Hamas. At yun nga po yung nangyari, sila po ay brutally murdered ng grupong ito. So grabe po ang kabayanihan ni Angeline Aguirre. So muli isang pagpupugay sa iyo, Ma'am Angeline. So ito pa mga kababayan, gusto ko na lang idagdag habang hinahangaan itong si Angeline Aguirre dito naman sa bansa natin ay mukhang naiipit itong si Justin Brownlee. Pero mga kababayan, nagsalita po ang POC President Abraham Tolentino na meron siyang ito po si Justin Brownlee ay meron hanggang October 19 to prove his innocence before the ITA. Pagkatapos noon ay si Brownlee ay pwedeng umapila na ipatest yung kanyang B sample, at kapag nakitang positibo ito uli, siya po ay mabibigyan o mapapatawan ng 2-year suspension. At hindi maliwanag mga kababayan kung meron pang inaantay ng mga teammates niya yung resulta ng dope test sa mga teammates. Pero parang wala naman parang ayon sa balita si Brownlee lang ang nakitaan ng ibang substance o pinagbabawal na substance dun sa kanyang test. Kasi mga kababayan, malaki po ang impact kapag 2 or more of his teammates ang nag-test positive dito sa Asia doping test, mangyayari mawawala po ang gold medal ng Gilas Pilipinas. Pero sa ngayon mga kababayan wala naman pong ganong kahinatnan sapagkat yun po ang rule. Kung isa lang sa players ang nagpositibo, hindi po mawawala sa Pilipinas ang gold medal. Ang medyo tagilid dito ay itong si Justin Brownlee. Pero alam niyo mga kababayan marami nagsasabi na ginagawa ito ng China dahil sobrang sakit nung kanilang naramdaman nung sila ay natalo dito sa Gilas Pilipinas. At ang gagawin nila lahat para makaganti kahit hindi na sa basketball. Kasi hindi sila makaganti sa basketball wala sisiw talaga sila sa Pinas 2 beses sila tinalo ng Pilipinas sa loob ng isang buwan. Tinalo sila sa FIBA, tinalo sila sa Asian Games. Ano pa patutunayan nila? Kaya malamang etong mga Chekwa, sabi ng karamihan ay mukhang nag-retaliate lang dahil dun sa kahihiyan na inabot nila. Lalong-lalo na ito si Yao Ming na siguro hanggang hindi pa makatulog at hindi matanggap yung nangyari dun sa kanyang sa kanyang team. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. At ito siguro napag-usapan nila na na gawa ng issue. Hindi man sila manalo sa basketball, makabawi man lang sila. At mukhang yung kanilang ginagawa ay yung pagkaka-involve kay Brownlee sa Philippine team at yung pagkaka-involve ng isang player sa Jordan, parang ginagawa nila to para makuha na nila yung lahat ng medals. So natalo sila bronze medalist lang sila O siguro kapag nagtagumpay sila dito sa ginagawa nila, di 3 medal nila. Sila na yung bronze, sila pa yung silver, sila pa yung gold. Di sa inyo na lahat. Pasok nyo sa baga nyo yung mga medalya na yan. Alang kaya Uming. So yun lang mga kababayan muna ang ating mga nakakalungkot na balita. Muli kay Angeline Aguirre, saludo po kami sa inyo ma'am. At sa pamilya ni Angeline Aguirre, buong puso po kaming nagpapaabot ng pakikiramay sa pagkamatay ng isang bayaning Pinay nurse. At kay Justin Brownlee, patunayan mo na talagang
hindi ka gumamit ng ng ipinagbabawal na gamot para manahimik na to si Yao Ming. Gusto ata kanya lahat ng medal eh.